Hello po, good evening everyone. Welcome back to my YouTube channel. This is Alminda Mix Black nagsasabi, magandang gabi Bahrain, magandang umaga sa Pilipinas. Bago ang lahat, don't forget to click the subscribe button ng Ka-Business Official, Papa Dins TV at ang kanilang pangalawang channel, Ka-Business Family at ang kanilang editor na si Thinking Buddy. Okay? Bago po ang lahat, kumusta na po ang mga OFW dyan na ako'y namamalat ang boses dahil po malamig na po dito sa amin sa Bahrain. Parang yellow na po ang tubig at takot na maligo ang mga taga Middle East kasi malamig na po ang panahon. So, continue po natin ang ating reaction video for today's is yung nag-comment po dyan sa aking reaction video. Yun po ang re-reactionan natin. Ang tungkol sa sponsor daw at sa contributor. Ganito po ang kanyang sinabi. Actually, nandyan po sa aking screen. Comment lang po tungkol sa mga contributors o sponsor sa kasal sana ng Klabong. Nasan na napunta. Ma'am, thank you po. Kahit ganyan ang inyong comment, nagpapasalamat pa rin ako sa comment ninyo. Although po may sagot na si Mr. Ka-Business dyan sa inyong tanong, ma'am. Although this is for how many days inantay ko na mabanggit ni Mr. Ka-Business ang tungkol dito. Thank you po, idol, at nabanggit ninyo dyan sa sahuran ng mga kagwang, napakaswerteng mga kagwang. Oy, sana kagwang na rin ang lahat, pati ako. Charing. So, i-play po natin itong sinasabi sa sagot mo, ma'am. Malikinig po tayo ng maliwanagan natin kung nasaan napunta ang sponsor o contributors na sinasabi ninyo, ma'am. Pakinggan po natin si Mr. Ka-Business, ang ating idolo. Okay? Pakinggan mo po, ma'am, ha, nang maliwanagan ka. So, bali, ang nawala sa kanya ay almost 2,500. 2,666. Oh, 2,500. Imagine mo yan, Bong. Magkano ang utang mo kay Pugi? 1,000. Oh, pero mo, pangayad mo na sana. Magkano ang utang mo sa tindahan? 1,000 din. Oh, pero mo yan, di ba? Yun ang aking, concern ni Kuya. Yun ang aking, business na hirapan ako magpaliwanag din yung ano ko. Pero ano po yan, off-cam, kakusapin namin ng masinsinang magbakan talaga ito mamaya. Tapos, ang tanong, ito na, nag-aabang na yung ating mga nagmamahal kay Kuya Bong. May sponsor ba si Kuya Bong, Mrs. Ka-Business? Meron po. Ito po, nag-sponsor kay Kuya Bong ay si Ma'am Shalimar. Ma'am? Shalimar. Shalimar? Dalaga ba siya? Hindi po. Alam ko dalaga ba? Ano po, ang sabi niya po dito ay... Oh, may sulat. Hindi, bilin niya po ito. Trust Fund ni Kuya Bong. Wow. Para po ito dapat dun sa kaso, hindi kasi nga tuloy. Pero yung trust fund na po na pinadala niya pa noon, na pinaiipon niya po sa akin, ayun na po ay tuloy-tuloy na iipunin kasi sa pangangailangan ni Kuya Bong. Okay. Yun po ay sinabi ko po sa kanya, ma'am, para saan po ba itong pinadala niya sa akin? Mrs. Ka-Business, ipunin mo lang yan para yan lahat kay Kuya Bong. Wow. Thank you so much. So yun ang mga ka-business, saglit lang po. Naalala lang kasi di po ba may mga nag-sponsor about dun sa pagpapakasal ni Bong sana. Kaya lang sa hindi naasahan ay wale. No? So ngayon po mga ka-business, gusto ko lang linawin sa inyo na yung mga nagpaabot po ay
tinawagan ni Mrs. Ka-Business at kinausap kung ano ang plano gusto nilang gawin doon sa ipinadala nilang para sana sa kasal. Kaya po dahil nga hindi naman natuloy o walay. Diba? Ano yung kanta? Thank you, sabi ko. Thank you. Ayun. Ayan po, yun. So, ayun po mga kabisa, sana maging malinaw yan, ano, na ang nagdesisyon pa rin, tawag ito, kinonsulta pa rin natin doon sa mga butihin nating mga ka-business na nagpaabot patungkol doon sa sponsor nga para sa kasal ni Kuya Bong. Ay yun ang desisyon binanggit na ni Mrs. Ka-Business. Ituloy lang daw po para pa rin kay Kuya Bong. Opo, trust fund po para kay Kuya Bong. Alright. Siya po ay nagpadala muli ngayon ng 4,152 peso. Wow. Grabe. Siya po ay mula sa France. Ano ito? Trust pa niya ito? Opo. Grabe ang haba na ng listahan. Pensionado. Pensionado. Grabe si Bong. Mga boss. Wow. Thank you so much, ma'am. Ang mga nagpadala na po sa kanya ay si Ma'am Carmen, Ma'am Carmen. si Ma'am Shalimar, Ma'am Shalimar. at si Sir Danilo, Sir Danilo. at si Sir Francisco. Sir Francisco. Si Ma'am Shalimar po ay nakapagpadala na siya 1, 2, 3, 4 months na po. Wow. O so yun ma'am, ma'am ka man o sir, maliwanag na po sa comment section natin na naghahanap po kayo na nasaan yung inisponsor kuno para sa kasal-kasalan. Maliwanag na po na pinaliwanag sa atin ni Mr. Ka-Business kung nasaan yung pera. Kung nasaan yung sponsor na para sa kasal ni Bong. Nasa trust fund po lahat ang mga pera na binigay ng mga sponsor sana sa kasal na hindi na natuloy. Pagkasabi pa ni Mr. Ka-Business, walay. So, ma'am or sir ka man, kung ano ka man, ay nandyan na po pinaliwanag na ni Mr. Ka-Business. At least maliwanag na po sa inyo at sa lahat ng mga viewers dyan na naghahaka-haka kung nasaan po yung pera. Alam po kasi natin na itong dalawang mag-asawa napaka-transparent po nila tungkol dyan sa mga sponsor. Tuwing nagsasahod po yan, sinasabi po nila kung sino yung mga nag-i-sponsor. They will never hide anything from us. So, hindi po natin pwedeng sabihin na tanungin natin na saan na yung sana napunta. Ano po ba yung ibig sabihin na nasaan napunta? Para po sa kaalaman lang natin, wala pong katulad sa ginagawa ni Mr. Ka-Business sa kanyang mga kagwang. Yung mga pera po na inisponsor sana sa kasal, nandyan na po sa pangalan ni Kuya Bong na yun po ang sinabi ni Mrs. Ka-Business na sa trust fund ni Kuya Bong. Yun po ay sa kanyang pangangailangan. In case na may kailangan siya, doon po yun kukuhanin. Tingnan ninyo. So, it means, po sa nag-comments dyan, wag nyo na pong questionin. Baka po, yung mga haka-haka ninyo ay bakit hindi nakasali si girl dyan. Definitely po, hindi na po siya kasali talaga dyan. Kasi, although alam naman natin, binanggit ni Mr. Ka-Business, na tinawagan nila yung mga sponsor na kung anong plano doon sa pera sana sa kasal. So, it means, diniretso na talaga sa pangalan ni Bong. So, wag na po tayong mag-isip o kayong mag-isip, ma'am, or sir kayo, kung nasaan na po napunta. Hindi po naglalakad yung pera. Nandyan po kay Bong, sa pangalan din ni Bong yun. Nakadetalye po isa-isa yun. Andyan yung mga nag-sponsor, binanggit nila lahat. So, maliwanag na po yun, ma'am.
Minsan kasi tayo, kung mayroong kasing ganyan na pangyayari, ang hinahaka kasi natin, haka-haka kasi natin, diyan kasi tayo nagbibilib sa mga haka-haka natin eh. Nasaan napunta yung pera, nasaan napunta yung ganito, yung ganyan. So, hindi pa ho natin alam kung ano talaga yung nangyari doon. Kumbaga, we are advanced thinking about everything. Hindi po yun pwedeng ganon. Kasi, yung mga sponsor na yan, ma'am, para sa iyo, ma'am, yung nag-comment po dyan, tiwalang-tiwala po talaga sila dyan. They trust Mr. Ka-Business and Mrs. Ka-Business kasi ilang milyon po yan ang sponsor dyan. Ibibigay po nila yan sa tao kung sino yung pagbibigyan dyan. Hindi nila pinagka-interesan kung anumang bagay na hindi po sa kanila. Yun po ang tunay na tao, hindi plastic, hindi manggagamit. Huwag na po natin isali si manggagamit dyan sa pera na sponsor na yan. Kasi, walay na daw, sabi ni Ka-Business. Hindi na tuloy ang kasal, walay na. Bakit pa kailangan natin questionin o dikdikin doon? Ano ba ang ibig sabihin doon? Hindi ba natin po naiisip kung gaano kabait si Mr. and Mrs. Ka-Business? Kailangan pa natin tanungin na saan napunta yung sponsor. Bakit natin kailangan pang tanungin? Hindi ba ninyo nakikita kung gaano kabait yung dalawang mag-asawa? Alam niyo kung bakit ko nasabi yon. Hindi po tayo dapat mag-question ng ganon sa kanila, although alam ng mga buong universe na yung babae na yan, hindi po yun siya ang nagdala ng sa Mr. and Mrs. Ka-Business umangat doon sa Ka-Business. Kung hindi, siya po yung sumabit dyan. Dinala siya ni Mr. and Mrs. Ka-Business at saka ni Bong pataas doon sa Ka-Business. Yun po ang totoo doon. Real talk po ba tayo? Dapat ma-analyze natin po yun eh. Inangat po siya ni Mr. and Mrs. Ka-Business, kumbaga sumabit siya doon. Doon sa Mr. and Mrs. Ka-Business na iyan, na hindi natin alam, wala tayong kaalam-alam na mayroon siyang plano doon. Tanong ko po sa inyo, mga ka-business natin dyan, saan po ba nanggaling yung mga subscriber niya? Kung nasa planet Mars po ba nanggagaling yung subscriber niya? O galing po yan lahat kay Ka-Business? Nasa Ka-Business po yan. Kasi pumasok po siya dyan kay Ka-Business. Nagkaroon siya ng subscriber paglabas niya dyan kay Ka-Business. Na ngayon nagbablog-vlog siya. Hindi po ba? So, bakit kailangan pa natin tanungin na saan napunta? Opo, karapatan ninyo yan, mga viewers na nanonood, yung mga hindi po subscriber ni Ka-Business or subscriber man na naging nandyan na dyan kay plastic girl, kay peking peking girl na yan, kay mapagpanggap na babae na yan. Lahat po yun ng mga subscriber niya ay nanggagaling po yan sa Ka-Business, hindi po yan nanggaling sa ibang planeta. Tingnan po ninyo, paglabas niya dyan sa Ka-Business, naging nag-boom yung subscriber niya, hindi po ba? Saan po ba yun nanggaling? Pinatunayan lang po niya sa social media na siya ay manggagamit. Ginamit niya ang Ka-Business, ginamit niya lalong-lalo si Bong. Hindi man lang niya naisip kung gaano nasaktan yung tao sa ginawa niya. Tapos ngayon patawa-tawa siya para siyang nangangasar. Ang sarap niyang ang sarap-sarap talaga ng mga ngiti niya, no? Hindi ba? So guys, itong topic natin ito tungkol dito sa comment ng siguro isa ito sa mga subscriber niya, pero hindi lang po niya matukoy kasi yung pagkadaan niya sa pagka-comments niya ay hindi masyadong garapal. Pero yung sa dulo, iba na yun. Nasaan napunta? Nasaan daw napunta? Yung mga sponsor na sana sa kasal
ng klabong na yan before. But no more today. That was before. So, yan ang main topic natin dyan, diba? Yung asan daw napunta. So, although nasagot na po ni Mr. Ka-Business yan, sana po ma'am wala na yung haka-haka ninyo. Kung halimbawa ma'am po, mayroon kayong haka-haka dyan na tungkol dyan, paulit-ulitin po ninyo yung video. Manood po kayo doon sa mga vlog ni Ka-Business na babanggit po nila yun doon. Dinidetalya nila isa-isa. Alangan naman po, hindi niya ididetalya yun isa-isa. From the beginning, wala pa yung fake love ni Kuya Bong. Hindi pa dumating sa buhay niya yung babaeng peke na yan. Yung mga sponsor po, dinidetalya na yan from the beginning pa ni Mr. Ka-Business. Kaya yung mga subscriber niya ngayon, yung mga sponsor po niya ngayon, hindi bumibitaw sa kanya. Alam niyo kung bakit? Because they trust them. Kung trustable person ka po, hindi po magsasawa yung taong mag-sponsor sa'yo. Yun. Ganon po si Mr. and Mrs. Ka-Business. Kaya wag nyo pong hanapan ng butas yung dalawang mag-asawa. Tumigil na po kayo sa kakahanap ng butas dyan sa dalawang mag-asawa na yan kasi wala kayong mapapala. Kasi lahat po yan nakadetalye at lahat po yan binablog nila. Bakit hindi nyo tanungin doon si fake girl doon na kung saan niya kinuha yung mga subscriber niya? Kung mapatunayan po ninyo na galing po yan sa planetang Mars ang mga subscriber na yan at hindi po yan galing kay Ka-Business, sabihin ninyo po nagsisinungaling ako. Pero pag galing po yan lahat, tanungin po ninyo siya ha, yung mga subscriber at viewers. Alam ko napapanood dito ng mga viewers ni fake girl, ni panggap girl. Tanungin ninyo siya kung saan nanggaling yung subscriber niya. Kung sinasabi niya sa inyo galing yan kay Ka-Business, bumalik kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng premyo. Hindi po ako this is not a joke. Bibigyan ko po kayo ng premyo. Totoo po, hindi po ako nagbibiro. This is not a joke. Tanungin ninyo po siya kung saan nanggaling yung mga subscriber niya. Huwag niya pong sabihin kamag-anak niya yan lahat. Ang dami naman niyang kamag-anak. Ano yung kamag-anak niya? Milyon? Katawa lang eh. Na, although na talagang nakikita talaga natin, analyze ba? Mag-isip ba tayo kung saan talaga nanggaling yung kanyang subscriber ngayon? Hindi ba yun yung paggamit niya sa Ka-Business at paggamit niya kay Bong? That is totally clear sa ating mga paningin na subscriber ni Ka-Business o yung mga supporter na viewers, solid viewers na Ka-Business dyan. Kasi alam na alam po ninyo yung nangyari kasi tumututok kayo dyan yung buhay ni Bong noong umpisa hanggang sa nagkita sila hanggang sa ngayon na binago ni Ka-Business si Bong. Pumasok lang naman siya ng gulo. Pumasok lang naman siya, humakot ng subscriber. Yun lang naman ang ginawa niya. Eto sa mga lahat po nandyan, hanapin po ninyo kung ano o hanapin po ninyo o sabihin po ninyo kung anong kahulugan ng reactor. Yung tulad namin nagre-react sa mga video ng community kung saan kami naging reactor. Hindi po sasabihin na lang basta dyan, walang sense, walang ganito. Day, unsay sense na imong gisulti. May nagko-comment dyan, wala daw sense. Okay po, ma'am. Kung wala pong sense itong mga sinasabi ko, maggawa po kayo ng content na may sense patok sa mga viewers. Yung one day lang mag-million yung views ninyo. Para sabihin ninyo na may sense kayo din. Gumawa po kayo kung gaano kahirap. Kahit kami reactor lang,
Gaano kahirap po ang gumawa. Mag-isip ka. This is not scripted what I'm telling to all of you guys. Ito po ay nanggagaling talaga na normal na sinasabi namin. Hindi po yung kung bumabasa ng aking papel na may binabasa ko, isusulat ko muna kung ano yung sasabihin ko. This is not scripted. Hindi po ito sinulat ko para kung ano yung sabihin ko sa tao. This is coming from my mind and my heart. Kung ano po yung totoo. Yan po ma'am yung nag-comment yan, no sense. So, gumawa po kayo ng content ninyo na may sense. Tingnan po natin kung mayroon magbi-views. Kami po dito, mahanap na kami kung ano talaga yung paraan para patok sa mga viewers. Tapos sasabihin nyo, walang sense. Subukan po ninyo maging content creator para sabihin ninyo na walang sense yung mga videos na pinapanood ninyo. Simple lang po yun, ma'am. Yung nag-comment dyan, hindi ko lang nakuha yung pangalan o hindi ko lang na-screenshot yan. Babasahin ko sana. Mahirap kasi magkalkal ng mga comments dyan eh. Okay, so guys, bayanan natin yan. Mapunta naman tayo sa sahod reveal ng mga kagwang. So, maisip-isip ko lang ha, sa lahat po ng mga content ni Mr. Ka-Business, ito ang gusto ko, yung part ng mga sahuran. Kasi po, natutuwa ako. Alamin nyo kung bakit. Kumbaga sa Bisaya, di kahagol diha day magtrabaho o dudong magtrabaho diha kay Ka-Business. Walay hagol. Kumbaga, hindi ka talaga pagod. Hindi po tulad naming OFW dito. Para kaming kayod kalabaw kung magtrabaho dito. Pagkain hindi nasa time. Tulad ko, hindi pa ako libre sa pagkain dito. Pero yung mga kagwang ni Mr. Ka-Business, free food, free almusal, free lunch, and free dinner pa, I think. Kasi nakikita naman natin dyan, di ba? Pero, ang masasabi ko lang po kung bakit ako natutuwa, bakit po ako parang iniisip ko na ang galing naman ni Mr. Ka-Business nagbigay ng ganyan kalaking sweldo sa mga kagwang nila. Kasi, ile-level po natin yan sa OFW. Dito po sa Saudi ha, ang karamihan po dito sa mga sahod sa Saudi, kahit dito sa Bahrain, 20,000 to 22,000 monthly nila. Kahit matagal na sila. Tingnan ninyo po ako. Dito sa second employer ko, at least second employer ko na to sila. Umabot lang po siya ng 40,000 a month kung mataas ang palitan ng pera. Kung hindi po, hindi din aabot. Nasa 35 lang. Lumilevel lang po yung sahod ko kay Tin King Body. 30,000 siya. Pero dung swerte ka, dili kahagol sa imong trabaho. You're so lucky there is Ka-Business family who's going to give you like that and to care about you and about your family. San ka pa? Sa Ka-Business lang yan. Di po ba? Sino po bang hindi mapasana all na lang tulad namin na nandito po sa ibang bansa? Kung lang ako lang papiliin, kahit 15,000 to 10,000, 15,000 to 20,000 ang ano ko, ang sahod ko, tatrabahuin ko po yan kasi nasa Pilipinas ako, kapiling ko, pamilya ko. Dito po ang layo, kontrata, kailangan mo pang umuwi. Kailangan mo pang tapusin kontrata mo bago ka makapagbakasyon. That is 2 years. Sakit na po sa likod bago ka pa mapinis contract at makauwi. Makahiga doon, ihilatag mo ng buong araw yung katawan mo pag umuwi ka ng Pilipinas. Pero dyan sa mga kagwang, eto lang Kuya Bong ha, konting advice lang bilang ate mo o bilang lola mo ako. Huwag mong sayangin ang bawat araw na inabsent mo dyan sa Ka-Business. Although, Kuya Bong, hindi naman mabigat na trabaho yan. Nakaupo ka lang sa van. Pabuhat-buhat lang kayo ng karton na magaan kung saan nagmi-mission si Mr. Ka-Business. Huwag mong sayangin yung Kuya Bong. Ang gusto naming na mga viewers nagmamahal sa'yo. You have to prove to that panggap girl that you are
more than before now. Pakita mo sa amin, sa sarili mo, ipakita mo, hindi lang sa amin, sa kila Mr. and Mrs. Ka-Business, sa mga viewers mo, para sa sarili mo, ipakita mo na kaya mo. She just nothing to you. Alam po natin na minsan naaalala niya yan. Hindi po yan basta-basta. Pero Kuya Bong, labanan mo yan, laban lang. Kaya mo yan. Sino siya? She's just a one person, nothing to you. Yung pag-absent mo, iwasan mo yan, Kuya Bong. Kasi mahirap kumita ng pera, Kuya Bong. Kami na lang ito ang titingnan mo nandito sa Middle East. Sa sakit ng mga katawan namin dito, iniiyak na lang namin. Yun, ang kapalit doon, dinar, magkano lang pagpapadala mo sa Pilipinas. Ikaw dito sa ibang bansa, nga. Kaya ingatan po, dito po sa mga kagwang ni Mr. Ka-Business, magpasalamat kayo, mayroong Ka-Business family. You have to appreciate on that. Although naman nakikita natin ang appreciation ninyo, hindi po matatawaran yan, hindi po mababayaran yan. Kasi, ang sarap ng buhay, sana nga maging kagwang na rin ako, 'di ba? Lahat po ay nangangarap maging kagwang, totoo 'yan. Kaya ikaw, Kuya Bong, 'wag mong sayangin ang pagkakataon, 'wag mong sayangin ang oras. Kung nandiyan lang ako, katusan na kita eh. Okay? Buti nga at nasermonan ka, sermonan pa kita. Kasi kung hindi ka pagsabihan ibig sabihin, hindi ka na mahal ni Mr. and Mrs. Ka-Business. So, you have to know it. You have to realize it. That's why they are giving you an advice. It's not because they are angry or what you call it that. Because they love you. They love you so much. They want you to be a better person more than ever. This is what they want for you. Hindi po ba? Okay. Mahaba na masyado ang ating mga pinagsasabi. Take note po sa mga viewers natin dyan. Kung alam ninyo ang answer na to, kung saan nakuha ni Panggap Girl ang kanyang subscriber, balikan po ninyo ako. You have the prize from me. I will give it to you. Yun po. Take note ha, maulitin ko. Kung alam ninyo, matanong ninyo dyan kay Panggap Girl kung saan nanggaling ang kanyang subscriber. Although alam natin galing yan kay Ka-Business. Pag sinabi po niya sa inyo galing yan kay Ka-Business, you can come back to me. My messenger po is Alminda Cariaga. Pwede ninyo ako dyan i-message. Balikan ninyo ako. Nasabihin ninyo sa akin yung totoo. I will give you a prize on that. Promise. I'm not joking at all. Hindi po ito joke. Kasi gusto lang natin malaman ang kanyang kasinungalingan. Yun lang po. So, thank you very much for watching. And this is Alminda Mix Vlog. Nagsasabing magandang gabi at magandang umaga sa Pilipinas. And may Allah bless us all. Bye-bye po. Don't forget to subscribe. Ka-Business Official, Papa Dins TV, at Ka-Business Family, and Tin King Bari, at ang lahat ng reactor namin, ng reactor ni Mr. and Mrs. Ka-Business. Ito po ang inyong lingkod. Paki-subscribe na rin po ng aking munting bahay. This is Alminda Mix Vlog nagsasabi, bye-bye!